Ilang araw siya nagkalat na? Mga 2 araw pa lang po kasi isang araw pa lang po siya. Tinatawag. Mataas? Opo. Hindi bumababa? Opo, kahit may namin po ng gabo. Nako. Baka ano po ito, sis. Typhoid fever. Pero, bigyan ko po muna kayo ng request form para makakuha po siya ng dugo, tsaka dumi. Tapos, bumalik na po kayo sa akin pagkaraan ng 3 araw para sa follow-up check-up. Tsaka pakidala na rin po yung resulta sa akin. Salamat po, Dok. Salamat din. Ayon po dito sa resulta ng kanyang blood exam, meron pong bacteria na nakita. Ang pangalan po ng bakteryang ito ay Salmonella typhi. Ang typhoid fever ay sanhi ng bakteryang yon. Nakukuha ito sa mga kontaminadong pagkain, hindi napakuluan ng maigi na tubig. Tapos, pwede rin ito makahawa galing sa tao na nagkaroon na ng typhoid fever. Yun, sa mga street foods, yung sinabi mong kinain niya last time. Gawa din mo ba ng fishbowl yun? Oo, kasi yung sausawan nun, halo-halo na yung gumagamit nun. Favorite ko ba naman yun? Bukasan mo na kumain dun. Yung laway niya, nalagyan na dun. Kaya, maigi yung sa mga fishbowl, yung nilalagay na talaga sa lalagyan, hindi yung mabalik-balik ng ganun kasi maluwig. Yun. Paano po ba ito maiiwasan? Ang pinakamagandang gawin para maiwasan ng typhoid fever ay yung unang-una, syempre, kalinisan ng katawan. Sunod, yung palaging paghugas ng kamay gamit yung sabon at tubig. Pagkatapos Safeguard! Ayun, maganda. Nire-recommenda ko yun. Safeguard 99.9 Skin Germ Protection. Tapos, maghugas na mabuti ng mga prutas na bibiliin niya. Dapat, mahugasang maigi para matanggal yung mga dumi-dumi. Tapos, kung nalaman mo na pag ikaw may typhoid fever, maiging pumunta ka agad sa pinakamalapit na doktor para maagapan ka agad yung pagkalat mo. Buti na nga lang, hindi masyadong malubha yung typhoid fever mo, kundi i-confine ka pa dito. Pag po ba lumubha yung typhoid fever, ano po ba yung mga nangyayari? Pwedeng magkaroon ng mga komplikasyon, yung pagdurugo ng bituka, yung pagbutas ng bituka, Matakot ka na anak yun. pagpalya ng mga bato. May namamatay po ba siya? Oo, meron. Pero sa kaso dito sa atin sa Pilipinas, hindi ganun kabilis yung Ngayon, alam mo na anak ha, yung tamang pagkain ha, iwasan mo na yung mga street foods na yan. Oo. Kahit favorite mo yan, na Saka, kumakasira sa katawan mo yan. hindi nutritious yung mga pagkain na yun. Kakain ng magulat. Tama. Yan. Good girl, anak. Thank you po. Sige po, Thank you po. Doc. Sige. Sige po. Ang typhoid fever o mas kilala sa ating mga Pilipino bilang typhus ay isang sakit na sanhi ng bakteryang Salmonella typhi. Nakukuha ang sakit na ito sa mga pagkain at inuming kontaminado ng dumi galing sa mga taong may sakit ng typhoid fever. Ang mga palatandaan ng sakit na ito ay
mataas na lagnat, pananakit ng tiyan, pananakit ng ulo, pagtatae, panghihina ng katawan, at maaaring pagdudumi ng itim. Upang maiwasan ang typhus o typhoid fever, ugaliin nating maghugas ng kamay ng madalas gamit ang sabon at tubig pagkatapos gumamit ng palikuran. Hugasang mabuti ang mga hilaw na pagkain gaya ng prutas at gulay bago ito lutuin o kainin. At pinakahuli sa lahat, panatilihin nating malinis ang ating kapaligiran. Itapon ng maayos ang mga basura o dumi sa basurahan upang hindi ito pamugaran ng mga insekto. Ano ang dapat gawin sa may typhus o typhoid fever? Marapat lamang na dalhin kaagad ito sa pinakamalapit na doktor o sa health center.